Eksaktong 2 oras 58 minuto ng madaling araw. Noong ika-25 ng Nobyembre, taong 2025, sa loob ng isang underground operation center sa ilalim ng Zaporizhia, biglang lumitaw sa lathe display ang dalawang senyales ng matinding init. Acknowledged. Agad na Tracking nilock on ng T2. vice system ang target. Adjusting trajectory. Ang unang signal, ang Na-negatibo Wait, there. 12 That's the engine ng MK-12. isang 2-negatibo 75 Confirmed. It's the ME. 295 MS. Isang Alert command strategic bomber na immediately. nakaparada sa labas. Ang pangalawang signal, isang thermal profile na may 78% match sa laser turret ng negatibo 60. Ang natatanging high-energy laser aircraft ng Russia. Magkalapit lamang ang dalawa. Nasa isang frame ng kamera. Isang pares ng target na The digital napakahalaga. rendering confirms a Hindi na multi-layered kailangan ng defense karagdagang structure kumpirmasyon. extending roughly 50 kilometers Ito na ang from the city pinakamahalagang center, target ng as gabing indicated iyon. by the red markers. Hindi ito dapat palampasin. Ngunit para sa Ukraine, ang pag-atake na ito ay halos imposible. Ang Taganrog ay hindi The isang structural ordinaryong weaknesses on the airbase. A60 schematic Isa ito line sa up right here. pinakamalaking military aviation We need engineering to hub ng verify the Russia, installation log kung immediately. saan regular na isinasa ilalim Can't sa advance overhaul through the ang mga eastern 2 negatibo sector. It's too heavily 75 ME. fortified. But if we Dito circle rin around naghihintay here, ng we maintenance bypass ang the mga main negatibo defenses. 50V. Yue. At C2 platform. At ang pinakamahalaga, naroon ang nag-iisang negatibo 60 ang natitirang airborne laser laboratory matapos i-retire ang dalawang prototype. Para sa mga Russian commander, ang Taganrog ay isang deep red zone sa kanilang operational Confirming map. priority 1 trajectory. Isang lugar na pinaniniwalaan nilang hindi kailanman maaabot ng Ukraine dahil sa layo nito at sa makapal na air defense sa rehiyon ng Rostov. Initiate launch sequence Ngunit immediately. ang sobrang kumpiyansang Godspeed. ito ang magiging kanilang kahinaan. Dahil ang bagay na inaakala nilang imposible ay ang mismong pinaghandaan ng Ukraine sa loob ng maraming buwan. Isang precision strike gamit ang Neptune missiles. Idinisenyo para samantalahin ang kahinaan ng Russian radar at tumama sa isang matinding pagdive. Alas 3 oras 8 minuto ng The madaling araw. Neptune's flight path Sa effectively hilaga ng skins the Zaporizhia, radar horizon, isang utilizing the nakadisgis na curvature truck of the ang Earth nagbukas to ng remain launch bay nito. entirely undetected. 4 na vertical launch tube ang umangat na parang mga haliging metal. Sa loob ng bawat isa ay ang armas na pinakakinatatakutan ng Kremlin sa yugtong ito ng digmaan. Identify those bogies now. Ang ground They're attack moving variant too ng fast. Neptune missile. Ang Ulong You Neptune. have a launch signature. Impact Kapamilya ito ng imminent. missile na nagpalubog sa We have Moskva multiple cruiser. inbound signatures. Confirmed Tinitigan ng targets. fire control Tracking the low engineer ang altitude huling group, linya they sa are kanyang moving too laptop. fast. Get me a positive ID Negatibo on those 6 na po contacts laser now. test bed. Drones! Drones! Priority. Drones! We're 2 negatibo saturated! 75 airframe. All hands! Battle Secondary. stations now! Kung magtatagumpay ang pag-atake, Filter the noise. I want to clear track wawasakin on ang the Long primary Neptune hindi contact. lang ang isang maintenance hangar at Acknowledged. isang Running pambihirang algorithm eroplano, 4. kundi pati na rin ang isang laser weapons program na binuo ng Russia sa loob ng 40 taon. Ibinigay ng unit commander ang utos. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Begin countdown. Weapons 1-0. free! 5. Fire at will! Isang Move malakas up! na dagundong ang yumanig sa buong kabubatan. 4 na Neptune missile. Bawat isa ay halos 16 na natalampakan ng haba. Ang pumailan lang. Ang mga jet engine ay nagliyab sa kulay puti at asul na apoy na nagpayanig sa buong lugar. Sa altitude na mas mababa sa 50 feet, humilata ang mga ito sa ere. Bumabaybay ito sa mababang altitude. Sa bilis na humigit The scope kumulang on the left 500 shows at 60 miles But per the hour. right side is lit up like a Nanatili Christmas ito tree. sa Look at the ibaba ng speeds. detection range ng mga Russian long-range Which radar, feed is accurate? na lahat ay Filters are idinisenyo collapsing. We para have too much mag-track ng mga density. target sa taas na I'm seeing 6,450 multiple feet. classification failures across Mula the sa board. sandaling iyon, We're losing contact. selyado na ang kapalaran ng Taganrog. Alas 3 oras 21 minuto ng madaling araw. Sa loob ng Taganrog Air Defense Command Bunker, Launch sequence initiated on kumislap all ng pula ang batteries. 76 We are radar exhausting screen. stocks rapidly, Commander. Napabangon Just ang keep duty firing officer. until the sky is clear. Ano yan? Jamming. Sa loob ng 3 segundo, dose-dosenang maliliit na kontak ang lumitaw. Napakababa ng kanilang lipad. Mula sa iba't ibang direksyon. Drones! Drones! Sigaw ng operator. Nandito na ang mga drone. Nagpanik ang lahat sa bunker.
Ngunit mas malala pa ang sitwasyon. Isang swarm ng mga decoy EVA ang sumusugod diretsyo sa mga radar lobe ng S-300 at Panzer batteries. Lumikha ito ng isang malawak na ulap ng mga peking signal. Status update. Agad itong Both tinukoy ng radar Russian arrays, auto Nevo M classification and Podlet system K1 bilang high have priority ceased target transmitting dahil data. sa dami ng signal. Nahulog ang Russian air defense sa isang psychological trap. Hindi nila alam na ang mga ito ay mga GE decoy lamang. We have full radar Mga blackout murang on the western 6-inch at approach. 7-inch na racing drone Confirmed. na nagkakahalaga Sending the lang ng coordinates. ilang libong dolyar. Ang tanging layunin nito ay guluhin ang mga Russian radar algorithm at lituhin ang bawat sensor at launcher. Mabilis na nag-react ang Air Defense Commander. Weapons free. Unang nagpaputok ang Panzers isa. Ang 230 NES cannon nito ay bumuga ng apoy sa kalangitan. Ilang segundo lang. Sunod-sunod na nagpaputok ang mga E-300 launcher. 5 hanggang 6 na 48 ren 6 missiles. Bawat isa ay may bilis na Mach 6. At nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Sa loob ng control room, mabilis na umiikot ang 76 radar. Sinusubukang i-lock ang mga target na hindi nito maintindihan. Bumagsak ang mga classification algorithm. Hindi na makilala ang totoo sa peke. Bawat radar ay tila nagsasalita ng ibang wika. Walang nagkakaintindihan. Doon umabot sa kasukdulan ang panlilinlang. Habang ubos na ang mga ready-to-fire rounds ng Russian air defense, lumitaw ang 4 na totoong Luti kamikaze. Bawat isa ay may dalang bagong penetrator incendiary warhead. Lumilipad sa taas na mas mababa sa 50 feet. Nakalusot sila sa bulag na radar corridor. Sa puntong ito, wala nang Russian unit ang makakatugon. Sinimulan na nila ang kanilang terminal dive. Tinututok ang bawat critical na node sa Taganrog Air Defense Network. Sa loob ng 17 segundo, ang mga sumusunod na K-radar system ay nawasak. Ang Nebom L-band long-range radar, ang tanging sensor na kayang makadetect ng stealth at high-altitude cruise missiles. Ang Podlet is a low-altitude detection radar. Ang 76-6A, ang target classification brain ng S-300 at L-400. Ang 72-6A. Ang fire control radar ng S-400. Sa maikling sandaling iyon, ang air defense dominance ay napunta sa Ukraine. Wala nang nakaharang sa pagitan ng mga Neptune missile at ng kanilang mga target. Nang mawala ang huling pagsabog mula sa radar, pumasok na sa final approach ang Neptune 1 at Neptune 2. Halos 12 segundo na lang bago ang impact. The seeker feed Lumilipad sa taas reflects na the glowing 23 NK-12 hanggang engine 33 signatures. feet. The analytical Nananatili display sa bilis provides a na precise 500 at tracking 6 solution on the miles per target. hour. Nakadikit pa rin sila sa lupa. Pinapanatili silang nasa linya ng kanilang Guinness-Yenea. Ngunit ang final targeting ay nakadepende na lamang sa kanilang mga rail seeker. Sa layong humigit kumulang 16 na 400 feet, nagsimulang mag-scan ang mga seeker sa silangang bahagi ng Taganrog Airfield. Sa screen ng Neptune 1, isang bilog at mainit na dam ang lumitaw, ang hangagan. Sa loob nito, ang E-60, puno ng fuel, naghihintay para sa mga test. Sa seeker naman ng Neptune 2, isang mahabang thermal shape ang nakita, na may 4 na maliwanag at mainit na guhit. Ang Tu-75 ms. Ang 4 na GNE-12 engine nito ay mainit pa mula sa maintenance. Halos sabay na nag-lock on ang dalawang seeker. Walang Russian radar ang nakatrack sa kanila. Walang operator ang nakakaalam sa mangyayari. Sa sandaling iyon, parehong lumipat sa auto-dive mode ang mga Neptune. Bahagyang umangat ng 50 feet. Saka bumulusok sa anggulong 10 degrees. Bumibilis ng todo. Alas 3 oras 21 minuto at 11 segundo ng madaling araw. Tank 3. Sumalpok ang Neptune 1 sa anggulong 10 hanggang 12 degrees. Binutas nito ang bubong ng hangar. Sinira ang fireproof insulation at mga bakal. Ang head,
o High Explosive Dual Penetration Warhead, ay tumagos sa kisem at dumiretso sa kaliwang pakpak ng E-76 airframe. Ito mismo ang bahaging kinalalagyan ng auxiliary power systems ng E-60. Sumabog ang The main blast Neptune sa tabi 4 ng laser begins its test final module approach toward the central na pump nagdulot ng station, internal shockwave sa utilizing buong controlled eroplano. motion to navigate Ang the hangar deep ay sea sumabog mula currents. sa loob. Ang mga high-capacity power unit nito ay sumabog sa isang secondary blast na lumikha ng makapal na haligi ng apoy na may taas na 165 feet. Sa loob ng 4 na segundo, ang nag-iisang airborne high-energy laser program ng Russia na binuo sa loob ng 4 na dekada ay naglaho. Ilang segundo lang, narating ng Neptune 2 ang Hangar 3, kung saan sumasailalim sa overhaul ang Tu-75 ME. Sa thermal imaging, kumikinang ang 4 na hotspot sa eroplano. Ito ang init mula sa mga Ne-12 engine nito. Nag-adjust ang missile ng 2 degree pakanan. Let's go! Bumaba sa 23 feet. At sumalpok sa anggulong 8 degrees para sa maximum internal destruction. Binutas ng Neptune 2 ang bubong ng workshop. Sinira ang mga support beam. At tumama sa wing root section ng Tu-75. Sumabog ang warhead sa tabi ng engine number 2 na nagpasiklab sa mga langis at nagpadala ng blast pressure sa buong katawan ng eroplano. Isang tangke ng fuel sa loob ng workshop ang nagliyab. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa mga kable at maintenance bay na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Sa loob ng 20 segundo, 2 hindi mapapalitang platform ang nawasak. Ang E-60, ang simbolo ng airborne laser technology ng Уверены, Russia, что это безопасно? at ang Tu-75 сэр. parehong wala na. Walang naniwala na posible ito hanggang sa huli na ang lahat. 12. The structural Habang integrity umakyat figures pa ang don't align. ikimausok, Confirms our hypothesis regarding tinawid the ng failure. Neptune 3 So at the Neptune entire 4 ang A60 line southern is apron compromised. para sa huling yugto ng misyon. Ang pagsira sa fuel hub, mga oil station, storage tank, pump, at rail loading system. 4 through 7 Hindi ito isang ordinaryong depot. We are losing Base sa containment satellite on at the OSIN, primary laser array. mayroong hindi bababa sa 8 higanteng tangke ng fuel. Bawat isa ay naglalaman ng 700 at 0,000 hanggang 1. 32 milyong galon ng jet fuel. Sapat para suportahan ang buong Southern Military District at ang bomber corridor ng Russia mula Rostov hanggang Crimea. Alas 3 oras 23 minuto at 8 segundo ng madaling araw. Na-detect ng air seeker ng The Neptune 3 ang isang 295 MS perpektong system bilog na provides crucial hotspot, isang long-range punong tangke targeting ng data, fuel. as demonstrated by these Nag-adjust ang missile simulated ng isa. trajectories across the sector. 2 degrees As you can see, the new Lumipad sa platform taas na integrates 20 feet seamlessly with the data from at Operation tinawid ang Nightingale. rails ng tren. This significantly reduces 2 our segundo pa. vulnerability in the sector. Sumalpok ito sa tank 3. Ang pinakamalaki sa lahat. Sumabog ang warhead sa loob ng tangke. Nalumikha ng fireball na katumbas ng isa. 100 pounds ng TNT. And the charring Isang extends itim na another mushroom 10 cloud na may centimeters taas na out. 500 feet ang umakyat sa kalangitan. Within minutes, Makikita the ito ripple mula effect pa sa had silangang spread through the Mariupol. Volga region, Habang crippling tumatama the ang primary Neptune 3, command structure. tinarget naman ng Neptune 4 ang Central Pump Station, ang puso ng fuel distribution system. Alas 3 oras 23 minuto at 24 na segundo ng madaling araw. Binutas nito ang mga pader at sumabog sa pressure core. Sinira ng pagsabog ang mga balbula at tubo Undercarriage clear. at nagpatalsik sa Alright, you're good to daan-daang proceed. metro Keep it ng fuel slow. lines. Ang apoy ay gumapang sa mga service trench at sinunog ang tank 4 at 5 from the overseas server. sa loob ng isang That's the minuto. vulnerability we discussed. 4 sa 8 Initiate the pangunahing tangke isolation ang nawasak protocol o now. nasusunog. Bumagsak ang Confirming electrical receipt grid. of relocation orders for Tumakas Sector ang mga Gamma. Russian All personnel. teams notified. Hindi makalapit ang mga bombero dahil sa tindi ng init. Ang Taganrog, na dating itinuturing na ligtas na lugar ng Russia, ay naging isang impyerno. Ang pag-atake sa fuel depot ay isang malaking dagok sa logistics ng Southern Air Force ng Russia. Naputol ang supply ng fuel para sa mga Tu-22 Su-34 at MiG-31.
Nagambala ang mga We strategic have a bomber complete route mula cessation Rostov of activity across sectors Crimea. 4 and 5. hanggang Black Sea. Confirmed. Running diagnostics on the Napilitan silang duration now. magre-route ng fuel mula sa ibang lugar. This secondary explosion Ang epekto wasn't nito ay reported. tatagal ng See the ilang linggo. fragmentation pattern. Ang Confirming. pagkasira ng Zoom in on the I-negatibo debris 6 na field po now. ay higit pa sa pagkawala ng isang eroplano. Binuwag nito ang isang programa na binuo ng Beriev at ng Scientific Industrial Complex ng Russia sa loob ng maraming dekada. Naintindihan ng mundo ang sinubukang itago ng Russia. Ito ang nag-iisang operational airborne laser weapons program ng Russia na ginagamit para Once sa a symbol of anti-satellite strength, the region's Counter-web defense grid now stands at ballistic inactive. missile A research. silent testament to Ang a bawat forgotten bahagi nito era. ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. At ngayon, If we abo na ang reroute the lahat. convoy through the Jael Pass, Isang strategic military program ang binura ng All isang units missile. mobilized immediately. Walang backup na Proceed to eroplano. Checkpoint Alpha. Walang pamalit, This is not a drill. walang natira. Ilang daang metro ang layo. watch the threshold on Umuusok pa rin ang nasunog na Keep it coming negatibo straight 75 na. Alright, drop Hindi ito isang training airframe o palamuti sa museum. Ito ay isang aktibong sandalan ng nuclear bomber fleet ng Russia. Isang platform na nagdadala ng I-negatibo 55 at I-negatibo 100 at isa long-range cruise missiles. Ang parehong armas na naghasik ng pinsala sa Kiev, Odessa, at Lviv mula sa libu-libong milya ang layo, na hindi maabot ng depensa ng Ukraine. Isa rin ito sa mga haligi ng nuclear triad ng Russia, kasama ng mga submarino at ground-based missile. Tumpak na tinamaan ng Ukraine ang pinakamalambot na bahagi. This section here is completely Ang epekto nito ay higit pa sa I'm mga logging that nasusunog now. na hangar. According to the thermal Yumanig readout, ito we sa might buong have command subsurface network ng damage as Russia. well. Mula Rostov hanggang sa Urals. Kung ang isang I-negatibo 6 na po ay kayang wasakin sa loob ng isang pinatibay na hangar. Kung ang isang That's a negatibo strong reading right 75 there. ay kayang pasabugin 3 segundo matapos ilabas mula sa maintenance. very active. Aling base pa ang ligtas? Aling clear area pa ang umiiral? Hindi lang ito isang atake sa kagamitan. Isa itong atake sa paniniwala ng Russia sa seguridad ng kanilang sariling teritoryo. Sa strategic level, nagpadala ang Ukraine ng mensahe sa bawat Russian Air Command. Walang forbidden zones. Walang safe distances. Walang strategic program na hindi kayang abutin. Matapos ang Taganrog, kitang-kita ang pagyanig sa rear echelon ng Russia. Inilikas ng mga bomber base ang kanilang mga eroplano. Ang mga radar center ay inilipat o pansamantalang isinara. Прийнято. Ang mga negatibo ожидание про 300 успешную at операцию. negatibo 400 battery ay inalis mula sa front lines para bantayan ang mga pabrika. Humina ang mga airstrike sa Ukraine sa loob ng ilang araw. The filters are Hindi dahil sa collapsing. We have too kakulangan much ng bala, density. kundi dahil sa I'm takot seeing na baka multiple isa pang classification pag-atake ang failures bumura across sa the isa board. na namang We're buong losing fleet. contact.